Okay, ito po, unang balita natin, pasok na agad. Ito po, sabi ni Auntie Claire, pinupuri po itong si Leni Robredo. Ayan, sabi po ni Auntie Claire, ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno, hindi naninira. Ayan, para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ng kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Kala mo, ang galing magsalita ni Auntie Claire, no? Kala mo, concern talaga sa Pilipinas, eh. Si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Walang hatakan pababa o siraan kung hindi puspusang trabaho lang para sa bayan. Okay, ang sarap pakinggan, no? Si Leni daw po ay bukas po ang puso sa magagandang proyekto. Hindi raw po naninira ng proyekto. Totoo ba yan? Hindi naninira talaga si Leni, hindi naninira. Alam po ninyo, magtotohanan po tayo. Ano po bang sisirain? In the first place, meron ba kayong proyekto? Ano ba ang proyekto ng pamahalaan na sisiraan ni Leni? Meron ba kayong war on drugs? Meron ba kayong... hindi po totoo yan na hindi naninira si Leni. Wala lang talagang makita na proyekto kayong ginagawa kaya walang may sira. Okay, in fact, nung panahon po na siya ay Vice President, ito po ang pangunahing kritiko, no? Lahat halos sa gobyerno, lahat halos ng Pilipino, 90%. Ang rating po ni Tatay Digong, 90% lagi, no? Lahat po ng mamamayan, halos lahat, siyam sa bawat 10 mamamayan, aprobado po ng ginagawa ni Tatay Digong. Samantalang ito si Leni, nung Vice President siya po, pangunahing naninira po yan, no? Ng mga trabaho ng pamahalaan. So, isa-isahin po natin yung mga paninira, no, ni Leni Robredo nung panahon po ni Tatay Digong. Ibig sabihin, kaya po hindi naninira ngayon si Leni Robredo, kakampi nyo eh. Alangan naman siraan kayo, di ba? Tsaka ikalawa, ano naman sisiraan niya? Wala naman kayong proyekto. Kaya isa-isang proyekto niya, flood control, puta, palpak pa. Siyempre, hindi sisiraan ni Leni Robredo. Nagbigay si BBM ng 500 million pan-repair eh. Puring-puri. Bakit? Nagbigay na naman ng pabahay sa Naga. Di ba? Ganyan lang po eh. Yung maganda rin yung technique nito ni BBM. Yung mga sikat po na politiko na dati niya nakalaban, katulad ni Leni at ni Isko, binubuhusan niya ng tulong. Paano nga naman siya babanatan pa ni Leni kabibigay lang ng 500 million. Ibig sabihin mga kapatid, 100 million ang binigay ni BBM doon po sa lahat na po sa Sarangani, sa Jensan, lahat na po na nalindulan. Yan ang bigay ni BBM. Hindi natin alam kung paano po makakarating yan sa mga tunay na naapektuhan. Pero nagbigay po siya. Okay, 100 million. Kay Leni Robredo, ang binigay niya po, wala pong sakuna. Para ayusin lang po yung Jesse Robredo Gymnasium. Ang binigay niya po ay 500 million. Paano mo babanatan yan? 500 million? Tapos ngayon may pabahay pa. Si Kiko naman, mayat-maya, si Isko sa Maynila, mayat-maya naman, meron tinatawag nating mga ayuda sa Kamaynilaan. Bigay ng bigas, bigay ng kung ano-ano. Bakit sila babanat? Nakikinabang sila. Di ba? Lalo na si Leni. Pero nung panahon po, nang si Leni po ay Vice President, panay po banat niya sa magagandang proyekto ni Tatay Digong. Ito po ay isa-isahin po natin. Baka kasi sabihin ng mga to, pinagmamalaki kasi ni Auntie Claire na hindi raw palabira. No, yung magagandang proyekto po ni Tatay Digong, sino po pangunahing bumibira dyan? Si Leni Robredo. Tulad po ng war on drugs, di ba? Yan. Dumadayo pa po si Leni sa ibang bansa para siraan yung war on drugs ni Tatay Digong. Alam po natin yan. Kaya nga yung mga sip-sip kay Tatay Digong, gusto po na idemanda o gusto pong impeach itong si VP Leni at the time. Sabi po ni Tatay Digong, no, huwag niyong pakialaman yan. Yan ay binoto ng taong bayan. Hayaan niyo siya. Yan po. Ganyan po ang taong mama. Kahit na wala nang ginawa, no? Yung si Leni Robredo, kahit wala na pong ginawa kundi siraan siya, ayaw pa rin po ma-impeach. Etong nakaupo sa Malacanang ngayon, grabe. 'Di ba? Pucha, talagang warakan eh. Pinakulong si Tatay Digong. Yan po yung ganti niya sa pagpapalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani sa tatay. Tignan niyo naman. Ayan po ang ganti ni BBM sa pagpapanalo ng mga Duterte sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman talaga mananalo yan kung hindi dahil kay BP Sara. Alam natin lahat. Okay. War on drugs, pangunahin po. Napakagandang programa. Nung panahon po ni Pinoy, naku po, ang lala na po ng droga. Imagine niyo kaya nga po nanalo si Tatay Digong. Bakit siya nanalo? Po dyan, ang plataforma niya, magkukondak ako ng war on drugs. Di ba? Yan pong mga turugista, mga drug lords na yan. Papatayin ko yan. Di ba? Yan yung mga ano. Kaya, sasabihin niyo na pangit ang war on drugs. Pucha, yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino noon kaya nanalo si Tatay Digong. Kahit walang ganong pera yun. Yan. So, binanatan niya po yung war on drugs ni Leni Robredo kaya hindi po totoo na hindi siya bumabanat. Hindi lang siya bumabanat kahit napakalaki ng kapalpakan dahil kakampi niya. Hindi bumabanat kay Bongbong kasi nga kakampi. Di ba? Bakit mo babanatan yung nakikinabang ka? 500 million ang katapat niyan. Okay.
Ikalawa, pandemic response and relief. Pati po yung napakagandang pandemic response ni Pangulong Duterte. Napakarami pong puna dyan ni Leni Robredo. Natatandaan nyo yung mga sinasabi niya na kung hindi daw dahil sa mga turistang inchik, binanatan pa yung mga turist na pumapasok sa atin noon. Hindi naman po. Tapos yung mga, pati po yung nagligtas sa atin, yung mga, anong tawag dyan? Yung kinulong tayo ni Tatay Digong. Ano na nga yung tawag doon sa tayo ay ano? Hindi quarantine eh. Yung tayo nasa bahay lang. May tawag doon eh. O yun na nga, pati yung binanatan. Hindi quarantine, yung nasa bahay ka lang. Bawal tayong lumabas, lockdown. O, numero unong critic niyan si BP Leni. O, nag-lockdown tayo. Eh yun po yung, kaya hindi nag-spread yung COVID sa atin dahil ni-lockdown tayo eh. O, unlike sa Amerika at that time na, kaya dyan palpak si ano, di ba? Si Donald Trump, putya, biyahe pa rin ng biyahe yung mga Amerikano eh. Hindi mo kayang pigilan yung kalayaan ng mga Amerikano, kaya galit na galit sila sa lockdown. Yan si Leni Robredo. Ano pa ang mga binanat niya? Ito po, 'di ba, yung medical approach daw, wag daw military approach. Kaya nga naasar diyan si Tatay Digong, ikaw na bumili. Yung panahon po na walang mabili. Wala pa po nagtitinda ng bakuna. Panay ang banat ni Leni Robredo, bakit hindi tayo naghanap ng bakuna at panay military means? Yung lockdown sa kanya, dinidescribe ni Leni na military. Kaya yan po, nung panahon po ni Tatay Digong, si Leni Robredo, wala nang ginawa yan kundi umatake. Ngayon lang po yan hindi umatake kasi nga kakampi. Yun eh. Kakampi siya ni BBM. Huwag na tayo magbulahan. Yan talaga yung nangyari. 500 million, puta, aangal ka ngayon. Bulag-bulagan na yan sa mga flood control. Ano pa? Foreign relations, yan, yung pakikipagkaibigan natin sa China, binabanatan din yan. Natatandaan ko nga yung mga pati nga po yung yung napakagandang Dolomite Beach. Alam niyo po yung Dolomite noon, basurahan po yan. No? Diyan po, taihan po ni Redon yan, kaya galit na galit si Redon sa sa Dolomite eh. Malamang diyan umi-EB si Redon. Gusto niya pa imbestigahan yung Dolomite, di ba? Bakit daw pinaganda yung Dolomite? Ong-ong din eh. Malamang diyan umi-EB si Redon. Taihan po yan eh, yung kahabaan ng Dolomite na yan. Tapos pinaganda. Si Leni Robredo rin ang maatake dyan. Ano pa mga inatake niyan? Kaya hindi totoo yung sinasabi mo, Anticlair. Nabuti pa si Leni Robredo, nakakakita ng, pati nga yung build. O nga pala, yung halos wala ka nang maipinta sa build ni Tatay Digong. Pero si Leni Robredo, puta, bigas na. Dapat daw, bigas na lang daw kaysa mga tulay. Mga utak eh. Binibira nila eh, pandemic na raw, nagbi-build pa si Tatay Digong. Mga eng-eng talaga eh. Yan po. Tama naman, hindi bumabanat ngayon. Ngayon lang, pero noong araw, nung hindi niya kabati yung presidente, hindi lang siya pinapansin ni Digong kasi wala rin naman pumapansin sa kanya na tao eh. Basta maganda talaga ginawa mo. Kaya react na react to. Kasi nga, sa mga tao, di ba, bad shot sila sa mga tao. Kaya, ang gagawin mo, pag hindi ka, yung mga tao, hindi ka pinapansin, yung mga tao masama ang dating sa'yo, ang gagawin mo, sisiraan mo na lang yung mga nag-criticize. Papakulong mo, katulad ni Tatay Digong, pinakulong sa dahig. Kakasuhan mo, katulad ni BP Sara, pina-impeach ngayon. Lahat ng mga kakampi, si Pastor Kibuloy, nakakulong. Si Senator Bato, nagtatago dahil kinasuhan sa dahig, etc. Sila Bongo, si Rodante Marcoleta, yan po. May mga nakaambang kaso sa kanilang lahat. Yun pong kaya raw pinagmamalaki nila ngayon na walang warrant of arrest kasi pinalagan sila ng pamunuan ng iglesia. Parang nagpahiwatig, we are one, sabi ng mga leadership ng iglesia. Yari sila diyan. Hindi po dahil sa ayaw nilang ipakulong si Marcoleta. Talagang yayariin sila, papalagan talaga sila ng iglesia ni Cristo. Kaya pong magpalabas ng iglesia ng milyon. Pag pinakulong po si Senator Marcoleta. Kaya yung mga sinasabi nila na palangan lang yung mga Duterte, normal po yan. Ganyan po talaga trabaho ng oposisyon. Kaya yung mga nagkiklaim po ng oposisyon, katulad po nitong mga nila Risa Ontiveros, mga coops kayo. Meron bang oposisyon na hindi nyo man lang ino-oppose? Kung anong lahat ng ginagawa ng gobyerno, pati po nakawan sa gobyerno, hindi nyo nga binabanatan eh. Paano kayo naging oposisyon? Pati yung mga very obvious na nakawan sa gobyerno tulad ng flood control, hindi nyo naman ino-oppose. Yung patuloy po na sinisisi yung mga nasa kapaligiran ng bata. Mga bata na yung namaril sa Tacloban. Ito po yung yung 15 anyos yung 15 anyos na kasama, yung 14 ligtas eh. Wala siyang criminal liability, di ba? Kasi 14 anyos. Kahit minor de edad ka, basta 15 patas, 15 hanggang 18, meron kang criminal liability. Di ba? 15, 15 years old plus 1 day. Yan yung 15 years old plus 1 day hanggang 18, meron kang depende. Yung criminal liability mo depende sa alam mo ba yung ginagawa mo. Ito po obviously alam nila kasi may convo eh. Merong usapan yung mga bata na dinidiscuss nila na hindi sila makukulong.
na ganon. Totoo naman yun. Kita mo yung 14 anyos, hindi po makukulong yun. Dahil po sa batas ni Kiko. Kaya si Kiko Pangilinan, lahat ng sinasabi niyan, alukuhan po yan, palusot na lang yan. Talagang hindi makukulong yung mga bata na yan. Yung sinasabi niya na hindi pa kakawalan, o iba po yung hindi pa kakawalan sa makukulong. Pag sinabi po makukulong, kasama ka ng mga preso, ipipreso ka sa kulungan. Ayan po sa bahay payapa, o kung ano man ang tawag dyan sa kapayapaan. Bahay kalinga, hindi, bahay, basta yung bahay para sa mga kabataan. Hindi po sila makukulong. 1 taon lang po yung 14 anyos, 1 taon lang po i-rehab lang. Imagine, ilan yung napatay nila? 3, ilan yung sugatan. Pero dahil sa batas ni Kiko, 1 taon lang sila. Hindi pa sa kulungan ha. Doon lang po sa bahay, kung ano man ang tawag doon sa mga bata na yun. Okay. Etong 15 anyos, tinanong niya po, no? Tinanong niya yung humuli sa kanya na ang nakahuli sa kanya na una yung fireman. Bureau of Fire. Tinanong niya kung makukulong ba siya. Hindi po siya concerned kung ilan yung napatay niya o ano nangyari. Kaya ito po, yung test po nila, hindi po yung ay napanood natin yung violenteng video game kasi yun yung pinalalabas ng mga tukmul para mailayo kay Kiko Pangilinan, yung CC. Yan po yung pinalalabas nila na yung mga video games na pinanonood. Kalokohan po yan. Tayo po nagbaril-barilan tayo, barilan ang laro natin nung maliliit tayo, di ba? Nakapatay ba tayo? Puta, katarantaduhan po yan, di po sa laro yan. Iba po yung kaso ng mga bata na yan. Kaya tinitest nila yung nilalaman ng batas, yun po ang katotohanan. Okay. Ito po, pinalalabas po nitong hinayupak na vlogger na si Jesus Palsis. Duterte na naman daw may kasalanan. Putang, matagal na po nakakulong si Tatay Digong doon sa Dahig. Paano magiging kasalanan ni Tatay Digong yan? Kasi marahas daw si Digong. Opo, inaamin namin marahas si Digong. Inaamin namin na marahas po. Pero kanino siya marahas? Marahas si Digong sa mga kriminal. Yan ang pagkakaiba ng karahasan Karahasan sa mga kriminal at karahasan sa mga inosente. Yung lahat ng mga dating presidente, mararahas po sila sa mga inosente. Yan pong pangangalaga sa mga adiksyones, mga drug lords, etc. Karahasan po yan sa mga inosenteng mamamayan. Kaya po si Tatay Digong, okay po yan, marahas siya. Pero sa kriminal, ang takot po nung panahon ni Tatay Digong, mga kriminal. Ngayon, balik na naman tayo sa takot na naman yung mga tao. Kaya, tama yung sinasabi mo, Palsis. Marahas si Tatay Digong sa kriminal. Kayo, kampi kayo sa kriminal Tagapagtanggol kayo ng mga kriminal. Okay. Eto po, punta na tayo rito sa isa pa, no? Sabi po ni Lacson, Ani Cayetano, kung gusto nyo pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Yung mga medyo, ang mga kutis po ay hindi gaanong kaputian. Gusto nyo pumuti? Magpa-whitewash kayo kay Lacson. Yan po ang yan po ang tinuran. Yan po ang sinabi nito ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Ito po ang mga binitawan ni Cayetano laban po kay Lacson sa kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Halos lahat ng chairman dyan sinusundan ng ebidensya. During the time of Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious dinidetermine ang direksyon ng committee. Siya na ang nagtuturo kung sino ang guilty o hindi. Yan po ay ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. No? Kaya hindi daw po ebidensya yung sinusundan ni Lacson kung hindi siya na yung nagde-determine kung guilty o hindi yung isang tao. Ayan. Kaya sabi ni Lacson, ni Cayetano, kung gusto nyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Ikaw naman, Senator Cayetano, walang ganyonin. Ikaw talaga. Kaya lang po, kasi sa practice po tignan po natin, di ba? Nung nag-Blue Ribbon chairman po siya, bakit po siya inaakusahan ni Alan Peter Cayetano na nag-whitewash ng investigasyon? Kasi hindi po sila talaga seryoso sa pag-iimbestiga di ba? Oy, shout out kay Placido Piloso po. Hindi naman po talaga seryoso yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon under Lacson. Ilang beses lang po sila nag-imbestiga Ngayon, eto pong sumunod sa kanya, parang ano rin po, sabi nga ni APC rin, ni Cayetano rin, si Erwin Tulfo ay tuta ni Lacson. Ay, binabati nga pala natin si narito po tayo sa Taguig. Ito po ay Cayetano country tong Taguig Dito ko sila nakita sa BGC, yung mag-asawang Lani at Alan Peter Cayetano. Nung panahon na binabanatan ko pa ng 10K. Yung pala magiging kakampi rin natin si Alan Peter Cayetano. Nagpa-picture din ako. Tawag ko dyan dati, boy 10K. Hinahanap ko asan yung 10K. Ngayon, bati-bati na muna tayo, boy. Ganyan sa politika, minsan kalaban mo, minsan kaaway mo, di ba? Yan ang politics Okay. Kaya masanay na po kayo dyan. Yung mga kakampi natin, pinagtatanggol natin si Chis Escudero kamakailan lang. Nung siya po ay binasura niya yung impeachment kay BP Sara.
Ngayon, binabanata naman natin kasi ng hudas. O, yan po, wala pong fix sa politika. Dapat po kilala nyo lang yung sinusuportahan nyo. Kung Duterte kayo. O, ano, bumaliktad sila sa Duterte, kalaban na natin sila. Ganun lang kasimple yun. Mapapalingon ka talaga sa dami ng magaganda tanawin talaga rito sa BGC. Kahit pawis na pawis, mamaya may baon naman akong t-shirt. Okay. Sana po Senator Erwin, kasi ang laki po ng ang laki po talaga ng nanakaw sa atin, no? Sabi nga ni Senator Cayetano, mas malaki pa to kaysa sa pinag-usapang impeachment eh. Magkano lang ba impeachment? Eto po, trillion po. Wala pa nga pong billion yung pinag-usapan natin sa impeachment eh. Di ba? Yung buong binibintang nyo kay BP Sara na confidential fund, wala pa po yung 125 million. Ang layo po niyan. Ito po, flood control. At napakarami po naapektuhan itong flood control na to. Imaginein po ninyo, napakarami dahil hindi lang po yung pati po buhay ng tao. Ang dami na pong natigok dahil binabaha sila. Dapat hindi nangyari dahil binadgetan po natin tapos wala pa rin po. Ay ang problema, mukhang patatapusin daw muna tong impeachment. Kaya nga po sabi ni Cayetano, dapat mag-multitasking kayo. Hindi po ubra na kalimutan natin yung malawak na nakawan. Dito po sa pinagmamalaki nyo, si BBM po ang unang nagpalutang, anong tawag dyan? Unang nagsabi ng katiwalian sa flood control. Tapos sabay ngayon, kakalimutan lang natin. Aba, hindi po maaari yun. Kinakailangan po, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga dyan. Senator Lacson, sabihan mo yung ikaw kasama ka ngayon, di ba? Ikaw baliktad na kayo ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nang yung chairman. Nagkabaliktad lang kayo. Dati ikaw ang vice chairman eh. Ngayon si Erwin naman. Sana wag niyo kalimutan kasi nung nakay Marcoleta yan, talagang tuloy-tuloy po yung investigasyon. Napakapangit po yung sinasabi na mag-move on na tayo. Hindi po pwedeng mag-move on. Trillion po, daan-daang bilyon po ang sinasabing pinamigay sa mga maleta, sa mga politiko. Nakakapagtaka nga, wala pa rin nakukulong na mastermind hanggang ngayon. Biruin nyo, yung mga tinatawag nating state witness. Alam niyo po, naniniwala ako pag sinabing state witness, kaya ka kinuwang state witness, ikaw ang kalutasan di ba? Hindi ka naman kukuning witness nang hindi mo kayang lutasin. Bakit ka pa naging state witness? Yung mga state witness po ngayon, bilyon. Bilyon po isusuli ni Bernardo. O ibig sabihin, mahigit bilyon ng kanyang nanakaw. Tapos ano naman, nagsoli na ng 100 million sa Alcantara. Ngayon, magsasoli pa rin daw ng 300 million. Aminado po to ng mga kumita. So, bakit po walang maituro ng mga mastermind? Yun yung problema natin eh. Hindi po nararapat. Kayo po, kung matino po kayo, lahat po, pati po si President Marcos nagsabi na yung dapat managot yung mga magnanakaw dyan sa flood control. Bakit po mag-move on na lang? Doon ako nagtataka eh. Bakit move on? Okay, ito pa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. During the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang Blue Ribbon Chairman na obvious, dinidetermine ang direksyon ng komite. Siya na nagtuturo kung sino ang guilty o hindi. Dapat mag-iimbestiga hindi yung, hindi natin isasalang. May mga kondisyon, di ba? Nagbibigay siya ng kondisyon. Okay, kailangan nyo muna na magpakita ng Alam nyo po, kay Lacson lang po na uso yung may affidavit ka muna. Dati pag inimbitahan ka, parang sinasabi ni Lacson na mas mabigat yung affidavit kaysa sa panunumpa sa Senado. Hindi naman ako naniniwala doon kasi kung mas mabigat po yung affidavit kaysa sa panunumpa sa Senado, bakit pa nanunumpa sa Senado? Bakit pa nag-hearing? Magbigay na lang ng affidavit, di ba? Hindi po eh. Mas mabigat po yung nag-appear ka, nanumpa ka, tinatanong ka. Kasi sa pagtatanong ng mga senador, doon lang po makikita kung nagsisinungaling yung mga witness o yung mga resource person. Ayun po yun eh. So, malaki po, marami pong dapat itama sa paraan po ng pag-iimbestiga nila.